Magandang araw, ibabahagi ko ngayon ang aking talumpati. Anti-scam. Isa sa mga hinaharap na problema ng mga tao at sa mundo ay ang online scam. Marami ng mga nagrereklamo dahil sa scam at ang mga pera na para sana sa pamilya ay nawala at hindi napupunta sa kanila. Dahil sa scam na yan, marami na ring nalulugi na kumpanya at mga trabaho dahil sa inasahan nilang mabilis makarating ang kanilang ipinapadala. Kawawa ang mga biktima nito at ang pirang pinagsikapan ay mapupunta lang sa wala. Habang mabilis na tumataas ang antas ng internet adoption sa buong mundo, mas madalas na mangyayari ang mga aksidente ng online scam ngayon kaysa dati. Sa sitwasyon na ito, dapat maging alerto tayo palagi. Sa halip, kailangang maunawaan ng mga tao ang insidente upang mas matuto, tumugon at maiwasan ang mga ito sa hinaharap upang mapaunlad ang proteksyon ng pira ng mga tao. Bilang isang tagapagpatupad ng batas, magpatayo ako ng batas na Anti-Scam o Republic Act 10175 o sa tinatawag na Anti-Scammer Act para maiwasan ang mga nabibiktima na tao at para maproteksyonan sila sa mga scammer at para din mabawas-bawasan na rin ang mga scammer. Dahil kung hindi magpatayo ng batas, kawawa ang mga tao at magdamay din ang mga pinagsikapan na trabaho at mga negosyo. Kung walang kikilos sa mga tao, ay mas lalo pang dadami ang mga scammer. Bilang isang tagapagpatupad ng batas, karapatan namin ang pagproteksyon sa mga tao. Sino man ay maaaring maging biktima ng online scam. Gayunpaman, sa pagsasagawa ng batas at pagtingin sa mga babala, maaaring makaiwas sa mga pag-atake ng mga online scammer. At nais kong iparating sa inyo na ang pinagsikapan ay dapat proteksyonan at para na rin ito sa lahat. At huwag agad-agad maniwala para ito ay maiwasan. Maraming salamat. Ang mga salitang ito ay nagpaalala na lagi lang po tayong maging alerto para iwas sa scam.